Ikaw ba ay nakatira dito sa Kuwait at may partner na ibang lahi at may plano kayong magpakasal pero hindi nyo alam ano ang mga proseso? Ito ang video na para sa inyo. Unang-una sa listahan ng mga requirements para sa pagpapakasal dito sa Kuwait is ang singleness. At ito ay mapaprocess natin sa LBC. Pwede kang pumunta sa embassy direct at meron doong LBC. Approximately it will take 35 KD. At kung naka 45 days na, magme-message ang LBC mismo kasi iwan mo doon yung contact number mo. Pwede mo siyang i-pick up doon sa embassy mismo or pwede mo ring ipa-deliver kay kuya. Mga 3KD lang yung ibabayad mo. Depende siguro sa location, but sa akin, pinadeliver ko sa Ardia doon sa trabaho ko. Kaya 3KD yung binayad ko. Once na na-receive nyo na ang inyong singleness, pwede mo nang i-process ito sa Foreign Ministry. Pwede kang pumunta doon sa Kuwait City, sa Liberation Tower. Backside siya ng KPTC. Pagkadating mo sa Liberation Tower, pumunta ka diretso sa second floor. Doon, bibigay mo yung papel mo at magbibigay sila ng stamp, which is 5KD. Tapos, pagka receive mo nun, pwede mo nang ipa-translate into Arabic. Pagkatapos mong ipa-translate ang iyong singleness, i-prepare mo na yung mga ibang requirements na documents. Like for example, yung civil ID copies ng bride tsaka groom, yung passport copies, bride tsaka groom, at ang original copy ng singleness mo, at ang translation ng singleness. At idagdag nyo din pala ng photocopy yung original na singleness nyo tsaka yung translation. Mag-prepare kayo ng isa-isang copy noon. Once na na-complete nyo na yung documents, pwede na kayong mag-proceed sa Farwania Court or sa Rigay Court. For me, pumunta kami sa Farwania Court. 2 witness. So, sa 2 witness na yon, dapat may dala din silang photocopy ng civil ID nila. At mas prefer na pumunta kayo ng maaga, like for example 8 o'clock in the morning, para ma-process nyo kagad yung papel. So pumunta kayo sa second floor kasama yung 2 witness tsaka yung mga documents nyo. Mag-proceed kayo dun sa loob at may imimit kayong attorney dyan. I-check niya yung mga documents na bit-bit nyo. At may tatanong lang, i-confirm kung ano yung like for example, if Muslim yung mapapangasawa nyo, tatanungin kayo ng magkano yung dowry, kasi isusulat nila doon sa papel na dadalhin nyo sa judge. Pag natapos nyo na yung sa second floor, ituturo kayo na pumunta sa 11th floor or sa 12th floor sa courtroom para hintayin ang judge na magkakasal sa inyo. Pagdating nyo sa courtroom, dumiretso kayo sa room na sinabi ng attorney at merong Egyptian dyan na nag-a-announce kung sino na yung next. Ibigay nyo yung papel nyo, tsaka tatawagin nyo yung 2 witness para mag-sign dun sa papel na prepare ng attorney sa baba. Pagkatapos nyan, minsan yung Egyptian na nakabantay dyan, hihingan kayo ng pera, pero better na wag na kayo magbigay ng pera kasi hindi din naman mapapabilis yung pag-process nyo. Hihintayin nyo ng alas 12 para dumating yung judge at saka pa mag-start yung proceedings. Once na nabigay nyo na yung papel, tatawagin kayo at papasok na kayo dun sa courtroom, kasama yung 2 witness nyo sa harap ng 2 judge sa loob. Tatanungin yung bride tsaka groom kung yung about sa papel na nakasulat doon, at tatanungin si bride if Muslim yung mapapangasawa, kung magkano yung dowry na binigay ni groom. Tsaka yun lang naman, tatanungin lang naman kung anong mga nakasulat doon, yung
religion, yung mga ganyan. Tsaka kung wala namang tatanungin, kung wala namang tututol, pipirma na yung bride tsaka yung groom. Pagkatapos niyan, ipapabalikin kayo dun sa second floor para sa stamp ulit ng pinirmahan nyo. Like 1KD, 2KD para sa stamp. At pag na-receive nyo na yun,